ang kabuhayan ng bansa at hindi ng mga dayuhan. So, dapat mas ini-aim natin na maging negosyante kaysa maging empleyado. So, bakit? So, kapag empleyado ka, hindi mo hawak ang oras mo, may boss ka, at hindi mo masosolo yung kita. So, at mas maliit ang iyong kikitain. While pag ikaw ay nag-create ng sarili mong negosyo, mas malaki yung chance na mas malaki yung kitain mo, hawak mo yung oras mo, at ikaw ang boss sa sarili mong negosyo. So, kumbaga, mas maganda. So, ini-encourage din nila ang pagnenegosyo kasi para mga Pilipino na lang ang magnegosyo, hindi na tayo manghikayat ng iba't ibang negosyante sa ibang bansa. So kumbaga, lahat ng negosyo dito sa bansa natin ay Pilipino na ang nagmamay-ari. So yun yung ini-aim nila. So para mas maganda yung ikot ng ekonomiya, napapalakas natin yung mga lokal na produkto at natutulungan pa natin yung kapwa natin Pilipino. Kailangan natin maging makabansa. So paano ba natin ipaparamdam ang pagiging makabansa? So dapat nating mahalin ang ating bansa. Ano? So sa pamamagitan ng pagboto ng tama at paggawa ng tama. So ilan lang yun sa mga dahilan ng isa lang yun sa mga way na pwede natin gawin para maipakita natin kung gaano natin kamahal ang ating bansa. Pakikilahok sa pamamahala ng bansa. Ang aktibong pakikilahok sa pamamahala ng barangay, gobyerno, lokal at pambansang pamahalaan upang maisulong ang mga adhikain at pangangailangan ng mga Pilipino ay kailangang gawin ng bawat mamayan upang umunlad ang ating bansa. So ito, pagtakbo sa mga lokal na posisyon, kagaya ng barangay at gobyerno at iba pa. So, in this way, pwede tayong makatulong sa mga mamamayan natin dahil kasi nasa pwesto tayo at pwede nating ayusin ang bansa. Kung meron man tayong nakikita mali, pwede nating baguhin. Ina-encourage na tayo ay tumakbo sa iba't ibang posisyon. Pero, syempre dapat, kung tatakbo man tayo, nasa puso natin ang public service, alam natin yung papasukin natin, at mayroon tayong plano kung paano natin gagampanan yung mga dapat ay ginagampanan ng isang politiko. Pagtangkilik sa mga produktong Pinoy, ang yaman ng bansa ay nawawala tuwing tinatangkilik natin ang dayuhang produkto. Dapat nating tangkilikin ang mga produktong Pinoy. So dapat pagtuunan natin ng pansin o mas i-prioritize or i-patronize natin ang mga local products na meron tayo kaysa sa mga international products. Kasi mas malaki yung magiging kita ng ating gobyerno, mas gaganda ang ating ekonomiya kung mas susuportahan natin ang mga lokal na produkto na pinoproduce sa ating bansa. Mapagyayaman pa nito ang ating kultura at makakatulong tayo sa mga lokal na negosyante dito sa ating bansa. So mas gaganda, mas lalago ang ating ekonomiya at mas magiging maayos ang takbo ng ating pamahalaan. Vote wisely. So tayo, isa sa susi para makatulong tayo sa na umunlad ang ating bansa is bumoto tayo ng tama sa isang posisyon. So, bago tayo bumoto, kilalanin muna natin yung mga tumatakbo o yung iboboto natin. Kung ano ba yung nagawa niya, ano ba yung history niya, ano ba yung tinapos niya, may record ba siya ng corruption, o iba pa, bago natin siya iboto. Kasi, ang simpleng pagboto, kahit isang boto man yan, ang simpleng maling pagboto ay magre-resulta sa pagkasira o pagbagsak ng ating bansa. Bakit? So, dahil mali yung mga iniluluklok natin na politiko. So, dapat alamin natin, kilalanin natin kung kaya ba nila yung trabaho, ano yung background nila, sila ba ay tumatakbo dahil gusto nila mag-serve or public servant talaga sila,
Or tumatakbo lang ba sila dahil gusto nila na maging sikat or fame or gusto lang nila na magkaroon ng salary. So, kailangan natin i-assess sa mga bagay-bagay. Lahat ba ng pinapangako nila ay problema talaga ng bansa? Lahat ba ng pinapangako nila ay kaya ba talagang matupad? Or possible na matupad or hindi? Kasi may mga pangako sila na hindi talaga kayang matupad. So, dapat alamin natin kung sila ba talaga ay fit sa mga posisyon na ina-applyan nila. Tamang pagboto, ugaliing pag-aralan ang mga programang pangkaunlaran ng mga kandidato bago pumili ng iboboto. So lahat ba ng pangako nila ay kaya ba nilang magawa? Or titingnan nyo baka naman yung mga pinapangako nila is imposible or suntok sa buwan kung matutupad. So doon pa lang ma-assess nyo na kung alam ba niya talaga yung pinapasok niya, alam ba niya yung magiging trabaho niya, at kung seryoso ba siya sa posisyon na ina-applyan niya. Kasi pinag-aaralan niya yung kanyang mga plataforma. So sa plataforma pa lang, titingnan nyo kung seryoso ba talaga sila or binobola lang nila kayo. Ano? Dapat din nating suriin ang mga isyong pangkaunlaran ng ating bansa upang masuri kung sinong kandidato ang may malalim na kabatiran nito. So dapat alam nila yung mga problema ng bansa, paano ito susolusyonan, at kung ano yung mga dapat gawin para maresolba ang isang problema. Papatupad at pakikilahok sa mga proyektong pangkaunlaran sa komunidad. Ang pag-unlad ay hindi magaganap kung ang pamahalaan lamang ang kikilos. Maaring manguna ang mga mamamayan sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran. Dapat ay magkaroon tayo ng malasakit sa ating komunidad upang makabuo at makapagpatupad ng mga proyektong magpapaunlad sa ating komunidad. So dapat suportahan natin ang mga programa ng gobyerno. Kailangan natin makilahok sa mga programa na ginagawa nila. So bilang mamamayan, pwede rin tayo mag-create ng ating mga organisasyon o yung tinatawag natin ng NGOs or non-government organization na tutulong din sa mga mamamayan. So pwede rin tayo mag-create ng mga iba't ibang organisasyon na tumutulong sa ating kapwa. So on that way, makakatulong tayo sa pambansang kaunlaran na para umunlad ang ating bansa. Doon na nagtatapos ang ating aralin. May mga katanungan po ba? Kung meron kayong mga katanungan, so magbigay lang kayo or mag-send lang kayo ng message sa akin. So, natuto po ba? Maraming salamat. Paalam. Bye.